na sila ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalani sa mga kabisya, mga kabasic. Hi partner! Hi partner! Hi mga kabisyo! O ano tama ng dilig ng dilig dyan? Dilig ng dilig? Tanghaling tapat, mapapas ba ang halaman? Pag nakarinig ka ng dilig, iba yung pandinig mo. Bakit di ba naisip ko pag narinig ko yung dilig tigang? Dilig. Bulaklak. Bakit may kakaiba? Ano na sa isip mo? Paliwanag mo sa amin para mag-gets namin. Una sa lahat, nakatanghali ang tapat, di ba? Ba't mo may shoutout yung mga nagdidilig? Di ba? Ang init-init na, ba't ngayon nagdidilig, di ba? So iba yung naisip ko, parang nagkakaroon ng diligan kasi tanghaling tapat. Yan tuloy. Sa mga, ang layo na nang inabot ng imagination ko. Sa salitang dilig! Yan tuloy, may kumakatok na sa pinto. Extended po ba? May tumawag. May tumawag. May, ano ba may nag-doorbell na. May doorbell? Ano ba tawag doon? Hindi ko alam. Ang tagal na kasi. Ano ba yun? Ano ba yung pinag-usapan? Tayo lang yung nagkakaintindihan. Tayo lang ba? Hindi ko alam. Yung tayo lang yung tawan-tawa. Tapos anong pinagtatawanan nila? Sabi ng mga nakikinig. Hindi ko alam. Yung mga natawa. Kasi alam nila yan. Di ba? Okay. So, di ba tinatawag yun? Hindi naman may kumakatok. Ma'am, sir, extended po ba? Ganon. Hindi, di ba? Hindi. Ano pinag-uusapan natin? Di yung dilig. Diba? Yun naman talaga. O kayo pa din nyo naintindihan na di wow, kayo nang di nakapasok doon. Kanya-kanya naman yan. Kanya-kanya interpretation ng salitang dilig. O, sige na, tama na. Ayan. Basta maraming masipag magdilig ngayon kasi kawawa naman talaga yung halaman. Oo nga, ang daming tuyot na tuyot po sila, tigang na tigang ang as lupa. As in, brown na brown yung mga yung mga dahon. Yes. Yung halatang-halata mo talagang kulang sa sustansya. Ang pangit no pag walang dilig, no? Oo, kulang talaga sa kulang. Basta parang may kulang sa kanya, di ba? Hindi totoo naman. O kaya, di ba? At ang isang lupain kapag talagang nadiligan ng husto. Oh, di ba? Parang ang ganda niyang tingnan. Ang gandang tingnan, di ba? Parang busilak na busilak, ganun. Healthy. Yes. Diba? Diba? Totoo yun, pleasing to the eye. Actually, partner, kaya naman alam niyo po mga kabisyo, kaya naman talaga nasabi ni partner itong dilig. Kasi ang sinasabi niya talagang, gusto niya talagang sabihin, ganyan talaga kapag medyo kulang na kasi talaga yung kulang o naubos na yung sweldo. Natutuyot, kaya naiisip niya dilig. Pwede rin tigang. Oo, tigang wallet. Sino pong isang araw pa lang ubos na yung sweldo? Oo nga. Ang daming ganun. Kasi talagang sadyang kulang Kahapon nga nagtanong ako, ano bang mga pwedeng mga tipid tips? Diba? Total araw ng sweldo kahapon nagtanong ako, ano ba yung mga pwedeng tipid tips para talaga pakakuha mo ng sweldo mo, ano yung mga pwedeng gawin mo para sigurado makaabot pa sa 30 kasi kadalasan hindi lang siya umaabot. Share nyo naman sa amin. Oo, diba? May mga, huwag kayong sakim sa knowledge. Hindi naman. May mga nag-share. Una sa lahat, merong hindi naman to priority. Isa sa mga nabasa ko, partner. Wag magjowa. Yan, diba? Kaya agree ako dyan. Magastos ang magkaroon ng jowa. Correct. Or di naman kayo, wag magjowa ng magastos. Pwede diba? din. Kasi pwede naman magkaroon ng jowa ng hindi magastos, yung hindi panay ang extend. Ganon. Babalik pa rin. Doon pa rin. Ma'am, sir, extended po ba? Hindi na kasi hindi magastos yung jowa ko. Bawal Ma'am, na sir, luto na po yung pansit niyo. Yung yung pipiliing jowa kung gusto, tipid tips, diba? Yung hindi na mag-order ng pansit. Yung malakas siya kahit, na lang, gano'n. Malakas siya kahit walang pansit. Diba, may mga ganon, diba? May mga jowang talagang sadyang magastos. Oo. Yung mga tipong, yung hindi nakakaintindi. Katulad
ng ano ba yung mga hindi nakakaintindi? Kapag halimbawa, hindi na lang sa jowa, kunyari family gathering o kaya gusto nyo lang kumain sa labas. Kahit na alam nyo medyo sakto yung pera o kaya medyo kulang, gusto nyo lang talagang i-please ang inyong sarili. Okay lang naman yun, walang masama dyan, 'di ba? Go lang. Pero pwede. dapat magkaroon ng pakiramdam na kapag ganyan na alam mo nga yung nanay mo, yung tatay mo gusto lang kayong ilabas pero kulang talaga yung pera, 'di ba? Huwag na yung order pa ng soft drinks. O order pa ng mango shake, kala mo naman makinis. Ano ka pa order nga po ng Yung feeling ko naiirita ka sa mga umu-order ng shake. Yung parang, Kapag hindi masyado makinis. hindi yun, partner. Pag ako yung taga-bayad, tapos may mag-order ng shake, alam mo, parang talaga, hindi ka na nakontento doon sa sisig. Kailangan nakashake ka, ganun. Ano, nasa resort? Yung shake na may papayong pa. Diba? O kaya may fresh fruits na nakasabit. Oo, kahit kahit sa walang gilid ng kahit baso. walang fresh fruit o walang papayong, 'di ba? Basta shake 'yan, dagdag 'yan dun sa babayaran ko. At mas malaki yung presyo ng shake minsan kaysa dun sa main course mo. At nakakaloka dito, 'di ba? Kunyari partner, soft drinks, 'di ba? Kung sa labas mo 'yung bibilin o kaya sa tindahan o kaya eksakto dun sa grocery, magkano lang? Kaya, 'di ba? Kahit 5 kayo kasi kaya, 'di ba? Order ka na 1.5, pwede ganun hati-hati, carry lang yun eh. True. Pagka ganyan na nasa labas, nasa restaurant, 'di ba? Kanya-kanyang bote yan o kanya-kanyang soft drinks in can. 80 pesos agad yun. May 150 nga eh. Nakakagalit ka. May 150 depende sa restaurant. Totoo, may 150, 'di ba? Nakakagalit, hindi naman makinis. Yun diba? Talaga yun eh. Yun talaga, hindi ka makinis, huwag ka mag-mango shake. Maka naman to, magbubuko shake pa. Kakaya mo. Gusto pa yung fresh buko. Umaarte pa, ayaw na artificial. Totoo, tinatanong pa, fresh pa ba yung buko? Kaya yung sa mango shake, red po ba o green? May mga ganyan-ganyan ka pa. Wala tayong pera, uy. Huwag ka na magtanong kung red o green mango shake. Huwag kang mag-mango shake, di ba? Hindi, isa sa mga una sa lahat, tipid-tip din talaga, di ba? O huwag mag-jowa na magastos. Yung tipong kapag nag-date, kailangan naka-mango shake. Tubig-tubig lang tayo. Tubig-tubig lang. Malaking tipid yun. Buti nga nag-date tayo eh. Hindi, pero totoo, akala lang natin parang ano ba yun, parang mango shake lang. Hindi, magkano mango shake? O kaya... wala pong murang mango shake. Hindi nyo napapansin? Pwede mango ice candy. Pwede. Paglabas natin, ulit tayo ice candy. Ganun lang. Hindi nyo mango napapansin? shake, mahal yun Totoo, ang tataas ng presyo bibihira yung mango shake na 90 pesos. Normally, 150 to 200 pesos. Correct. Pag may restaurant pagatas pa yan, tapos may pa-pearl ka pa, 250 pesos. Apat kayong magkakasama. Tama. 1,000 agad yun. Hindi pa kasama dun yung in-order mo ng sisig. Tapos, arte-arte pa, parang bukod sa ulam, gusto may gulay pa. Hindi na nakontento sa isa. Hindi na nakontento. Gusto pa. Dapat may gulay tayo. Ako nagagalit talaga yung utak ko pag ako yung tagabayad. So, sa bahay naman, walang gulay. O di naman kaya, halimbawa, nag-order na ng gulay o order pa ng ay dapat meron tayong pork. Ay, sa bahay nga, gulay lang tayo. Pa-pork ka pa dyan. Ito pa malupit. Pagkatapos kumain, na syempre, magde-dessert pa. Nakakaya check mo kung may leche flan sila. Kaya nga, tapos ayaw pa na mag-share. Gusto isa-isa. Makabuko pandan to. Maka-arte itong mga to. Kala mo naman. Makinis. Sarap naman. Hindi, pero honestly, yan hindi lang natin napapansin. O kaya, sige lang, go lang ng go. Okay lang naman din, paminsan-minsan, pero wag lagi. Kasi hindi mo napapansin, dagdag 800 pesos sa bill mo yan. Totoo yun. Yung drinks. 'Di ba? Magtubig na lang po, healthy pa. Ganun. O di kaya naman, kung ayaw mo magjowa ng magastos, magjowa ka naman ng mayaman. Yeah, pwede o kaya din. magjowa ka ng hindi kuripot. Kasi usapin to mo naman ng mga taong kuripot eh. Totoo. Mas madami naman kasing relate dun sa mga ganitong usapan kaysa dun sa mga mayayamanin. O kasi pag meron kang jowa na mayaman, kabisyo, kahit anong orderin mo, saang restaurant man yan, kahit saang hotel pa man yan, hindi issue ang pera. May hyperacidity ka na kaso soft drinks, okay lang.
Kasi hindi nga issue ang pera, di ba? Totoo yun. So ano pang isang tip? Dalawa na yun. Yan, di ba? Magjowa ng... hindi magastos. Correct. Hindi ba bongga? O magjowa ng yayamanin. O hindi diba? kuripot. Correct. Ano pa yung mga tip na sinare sa'yo ng friend mo? Ano pa ba yung mga tips ng mga sinad ng mga tambalanista natin? Di, pero kasi... Magtiis sa gutom. Oo, di, ganun. O magjowa ng taong sanay sa gutom. Correct, ganon. totoo. Di balik tayo sa hampas lupa, di ba? Yung mga tip natin, no? Makabuluhan talaga, no? Hindi naman Pero hindi agree naman, ako doon kasi... Hindi naman siya, partner, hindi siya malayo sa katotohanan. Oo. Di ba, magjojowa ka tapos yung ang gastos-gastos, yung ang arte-arte. Di ba? O di lang. O kaya, yung kahit maarte siya, yung kaya niya magtiis. Magjowa ng matiisin. O yun na lang. Magjowa ng matiisin. Yung mga tipong, kapag wala pa namang araw ng sweldo o talagang sadyang tagtuyot ang mga bulsa, di ba? Hindi yung magrereklamo. Tama. O magbabanta ng break-up, di ba? Mga ganon. Dahil lang hindi in-order ng shake. Correct. O dahil lang hindi in-upsize yung drinks. O kaya yung fries. Ganun. So magandang tip din yun. Magjowa ka ng sanay sa gutom. Yan, yung jowang matiisin. Sanay maghirap. Correct. Ganon. Totoo. Kasi hindi diba? yan magreklamo. Sanay True, di ba? Oo. O kaya magjowa ka na nagda-diet. Pwede diba? din. Yung katulad ko, partner, once a day lang kumakain. Di ba? Ganon. Pwede ka magjowa ng ganon. Magaganda yung tip na binibigay namin sa inyo, ha? Doable yun. Diba? Ang laking talaga ba? Ang laking ambag sa lipunan. Diba? Pero yung katotohanan, yun yung mga tips ng mga iba nating mga tambalanista. Live within your means. Yes. Totoo naman yun, diba? Kumbaga, yung pagkakagastusan mo, o kaya yung gagastusin mo, according lamang sa talagang kinikita mo. Within your budget. Within your budget. At kung alam mong within your means or within your budget, ang bibilhin mo ng mga bagay-bagay ay within the budget. Correct. Diba? Yun. Hindi ka babalik na naman tayo. Hindi ka magmamango shake. Wala yan sa budget. Hindi ka mag-extrang ganyan, wala sa budget yan, 'di ba? Oo, minsan alam naman natin yun 'di ba? Kung ang kita mo ay ganito, halimbawa 20,000, huwag kang gagastos sa isang buwan ng mahigit sa 20,000. Totoo. Mababaon ka niyan sa utang. So gagastos ka lang, paiikutin mo lang yung lifestyle mo dun sa resources na meron ka. Correct. Which is 20,000. Yun lang talaga. Ngayon, so huwag kang bibili ng hindi naman kailangan, 'di ba? Kung gusto mo naman mag-upgrade ng lifestyle, edi magdadagdag ka rin ng sources ng income. Correct, 'di ba? Or pwede rin namang paminsan-minsan nagmango shake, pero ang root word o ang pero keyword... panis na pineapple. Panis. Nag-shake nga pero panis, diba? Pwede na yun. Hindi, pwede naman, pero ang keyword is paminsan-minsan. O di kaya naman yung mga powder lang, mura kasi yun. Ay, pwede din, diba? Melon shake pero powder, hindi original Pwede. hindi fresh fruits. Pwede, kasi mas mahal talaga yung fresh fruits. Oh. Diba? Tapos, yung mga tipid tips, yung magbabaon. Kasi kapag halimbawa nasa opisina ka or nasa school, mas mahal talaga yung mga yung mga bilihin diyan diba? Correct. So iba pa rin talaga kapag ikaw ay nagbabaon. Pero medyo malungkot nga lang minsan yung baon, diba? Kasi malamig na, nagmo-moist na siya. Correct, diba? So pumili ka ng opisinang may microwave. Ganon. Hindi totoo naman. Diba? Lahat ng ulam kapag may microwave na, sasarap na din. Ganon. Oo, magmumukhang bagong luto kasi mainit na. Totoo. Ngayon, paano kung wala namang microwave yung office? Magpabili kayo. Yan. I-request nyo, mag-purchase ang management ng microwave oven. Yan, kasi kailangan kamo. Dahil hindi naman nga kamo, hindi ma-increase yung sahod. Oo. O, diba? Baka naman po sa petty cash ninyo, pwede bumili kayo microwave. Diba? Baka lang naman. Pakonsuelo nyo na sa mga empleyado. Alam nyo na nagtitipid yung mga empleyado. Gaano naman yung mag-produce kayo dyan lang ba? ng microwave. Hindi naman kailangan digital na mamahalin. Diba? Kasi wala nga silang ganyan sa bahay nila. So wag na lang tayo umarte. Hindi yan maarte. Hindi yan digital, manual. Mas mura. 3K, pwede na 3.5. May kalala ko 1.5 second hand. Pwede yung mga din. naglilipat na ng bahay. Pwede din. Totoo. Yung mga uwi na ng probinsya. Pero tipid-tip din yan, partner, ha? Pwede kang bumili ng mga items, mga appliances o kung saan. Dun sa mga nagmamadali na kasi uuwi ng probinsya o kaya pupunta ng ibang bansa. Yan, diba? Doon tayo sa segunda mano. Correct, diba? Abang-abang tayo sa ganyan, diba?
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio kay Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! This portion was brought to you by Diba? Maganda din talaga yung isinusulat ang mga bibilin sa grocery bago pumunta sa grocery. Oo. Diba? Kasi para tansyado mo na kung magkano yung magagastos mo kapag Correct. lumabas ka. Saka pag nakalista doon, tama, hindi ka mas mapapabili. You can save time, you can save money. Hindi ka masyado mapapagod kasi alam mo na yung dadamputin mo. Tama. Tsaka bago ka rin umalis ng bahay, i-check mo muna ano ba talagang kailangan. Parang na-mention ko na to dati na parang bili ka ng bili every time, kunyari ng all-purpose cream, 'di ba? Kasi parang lagi namang nagagamit 'yan every now and then kung may nagsusopas o kaya nagpapasta ganyan. Tas ang di mo namalayan, dun pala sa lagayan ninyo meron na palang all-purpose cream, hindi mo nagamit the last time. Na-expire na. Minsan meron tayong mga ganong feeling na parang magugunaw na yung mundo, 'di ba? Na parang ang dami nating binibili, pero sa totoo lang may expire lang pala, itatapon lang din pala natin. Totoo yun. Mga ganun. Ito mga sinasabi namin, hindi naman to bago. Alam niyo na rin to. Kaya lang, magandang i-remind ulit sa atin para mas makatipid tayo sa pera and oras. Totoo yun ha, malaking bagay yung paglilista ng mga bibilihin mo sa groceries bago ka umalis ng bahay. Yes, totoo. Kasi tansyado mo na ay 2.5 pala yung magagastos ko pag lumabas ako. At ito na yung mabibili ko. So, kumbaga malinaw na sa isip mo, nakapicture na yon sa isip mo na pag uwi ko, ito yung dala-dala ko. Pag wala kasing listahan, diba, minsan hindi mo na nabili yung dapat mong mabilhin at ang nabili mo, yung hindi mo naman talaga kailangan. Yes. Kasi nagkaroon ng parang, ay teka, sale to. Hindi mo naman kailangan, nakita mo lang sale. Diba, yun na yung nabili mo. Sa halip doon sa mga dapat mong bilhin talaga na kailangan mo. Totoo. Parang nakita mo, sabon. Ay, teka, mura yung sabon. Ang dami mo pang sabon Correct. sa bahay. Totoo. Diba? So, hindi mo na nabili yung gatas na bibili mo para sa anak mo. Hindi, totoo. Ang nabili mo, maraming sabon kasi nakita mo sale. Kaya nga. Kasi hindi nakalista. Diba? Yung una-una sa listahan mo, gatas ng anak mo. Diba? Marami kayong sabon, pero gutom yung anak mo. Correct. Diba, nakakain ba yan? Pwede naman, pero bubula. Ganon. Yan. So yung mga iba partner talagang iiwasan yung maglalabas ng bahay, parang iwas gastos. Totoo yun. Ako partner nung nag-aaral ako, nabuhay ako ng ng baon-baon lang kasi wala talaga akong magandang habit yun. Wala talaga akong pera, wala talaga akong pang-allowance. Sakto lang yung namin pera namin 'di ba? Mag-aano pa ba ako, hihingi pa ba ako ng panggastos sa school? Hindi na, 'di ba? Magbabaon na lang ako. Totoo yun. Tapos maraming ito sabi ni Iro, halos sa online ko na po lahat dinadaan ang gusto kong bilhin, pati pintuan ng bahay. Nakakasave ako up to 50% ng value ng item na binibili ko sa labas. Nasa tamang paggamit at tamang kaalaman talaga para malaman mo kung paano ka talaga makakatipid. Alam mo, totoo, kami 'di ba meron kaming pets partner. May mga binibili kami sa pet store na pag nakita mo online, sa online, 1/3 lang ng presyo. So, kunyari sa pet store, 360 siya. Online, 80 mo lang mabibili. Sipin mo, mga laking ganon. bagay yun, May mga kailangan lang maging wais. Kaya nga, hindi ko na rin alam kung paano kumikita yung ibang mga negosyo. Kasi minsan sa online, sobrang talaga, nandun mura. na lahat, no? Andun lahat na sobrang mura. Totoo Ganon. yun. So, dapat alam nyo lang kung saan dapat bilhin ng mga bagay-bagay. At isa pa, siguro isa rin sa mga dapat nating establish, yung discipline. Napaka-importante ng mga kaibigan. Kasi kami halimbawa, may mindset kami na kapag pumunta ka talaga ng Divisoria, mura talaga. Totoo naman, sobrang mura. So ang sabi namin, tara, doon tayo sa Divisoria bumili ng carpet, for example, kasi makakabili tayo doon ng tago 1.5 lang, 2,000. So pagdating namin doon, ang dami mo kasing makikita na mura. Totoo, correct. So ngayon, hindi pa kami nakakapunta sa carpet, ang dami na nang namin nabibili. Kaliwat kanan, ay may prutas, teka, bili na tayo. Ay teka, may mga shorts, may shorts, mura, ganun. Ay teka, mura yung damit ng mga bata. Ang dami mo nang nabili, hindi mo pa nata-target yung carpet. So sa halip na gumastos ka ng 1.5, nagastos mo 12.5.
Sa dami ng dinaanan mo. Kasi ang punto mo, 'di ba? Sayang Nandito na mura, tayo correct. Minsan lang tayo nandito, tsaka mura. Pero yun nga, okay, gets natin yung minsan lang nandito. Oo. So itodo na natin kasi minsan lang naman dayuhin yung lugar na yan. Pero yung mga binili mo, hindi ba't meron pa kayo niyan? Tama, hindi mo naman kailangan. Oo, hindi mo ganun talaga, kailangan. ganun yung nangyari sa amin. Carpet yung bibili natin, pero ang dami natin biniling kung ano-ano. Kurtina, curtain rod, tapos may mga gamit pa sa kusina. Sabi namin, akala ko ba 2,000 lang yung gagastusin natin? Bakit para umabot tayo ng 10,000? Oh, 'di ba? Diba? So Ganun. discipline yung sinasabi natin. Totoo. Dapat alam mo yung hangganan ng paggastos mo na kapag ang bibilhin mo ay ganito lang. Iwasan mo yung pagiging impulsive. Yes. Kasi doon ka mapapagastos talaga ng malaki. Yung thinking na, ay minsan lang naman to. Ay nakasale kasi. Correct. Ay Ayan nandito pa. na rin naman tayo Yan pa yung yung nakasale kasi kahit hindi kasya sa'yo. Yung sasabihin mo, hindi papayat pa ako. Naku, ilang beses ko nang nasabi yan dati. Nung may mga binibili ako na sale na ang sukat talagang malayo sa sukat ko. Hindi, pa ako papayat or tataba Ang ending, hanggang ngayon, nandun pa rin, may tag. Diba? Sayang lang. Magastos ka ba sa damit? Isa rin kasi yun Bigla napa-zoom in. Depende. Napa-zoom in si Kuya Boyet. Si Kuya Boypi ba to? Napa-zoom in. Kasi minsan hindi tayo aware yung damit. Well, ganito na lang. Magagamit mo din siya in time. Magagamit siya ng anak mo balang araw. Yun yung iniisip ko. Lalo na kayo, may mga damit kasing mura lang. Pero meron mga damit na medyo may presyo. Pero lagi ko iniisip na masusuot to ng anak kong babae na sana gustuhin niya. Kunyari yung mga Filipiniana, hindi kasi masyadong mura yun pipilitin ko na lang maging makabayan yung anak ko. Yun ang aking tipid-tip. Hindi, magagamit pa rin naman yan pag linggo ng wika. Ayan, diba? Mga Pasuot mo sa ganun. kanya every time na Tingnan mo, sasapit ang linggo ng isipin wika. mo every, once a year lang. Ako every other day ko suot Filipiniana. Ganun. Kasi mga kaibigan, yung halimbawa, yung paggastos mo sa damit, hindi mo napapansin. O sabi ni Papa Pindot, pwede mo naman sabihin na, magastos ako. Gusto ko kasi mag-deny. Nakita niyo yung parang magsisinungaling pa. Hindi na lang nag-iisipan ng dahilan. Hindi. May mga feeling, may feeling kasi ako minsan na deserve ko kasi yun. Isa pang thinking. Ayan. Yan ang isa sa mga thinking kaya hindi nakakatipid yung mga tao. I deserve it. Ganito. Hindi ganito. Ewan ko ba, partner, feeling ko sugat pa siya ng kabataan. Ewan ko kung na-mention ko to dati. Nung bata pa lang ako, partner, gustong-gusto ko na talagang pumorma. As in, ko na siya, parang, wala kaming pera Goal nun mo na siya. hindi, wala kaming pera nun, pero gusto ko maayos, ganun. Sinusulat ko yung mga sinusuot ko, parang naka-indicate, parang blue na tank top, tapos bell-bottom jeans, o kaya flare na ganun. Tapos tinitingnan ko, ilang beses sa isang linggo ko to, dapat hindi siya maulit. Wala akong pera nun paano pa nun nagkapera? Paano kung may pambili na? Oo, paano na? So, mga nung bata pa ako, ganyan na ako. Ganun, kumbaga parang nadala ko lang yung di ba, old habits die hard. Parang naging habit ko na siya dati. Dala-dala mo so, na. So, okay, na. Magastos ako sa damit. Okay. Pero ako hindi okay din naman yon if that will make you happy. Ang sinasabi lang natin dito, minsan kasi yung damit mga kaibigan, hindi natin napapansin. Sobrang dami na pala. For example, try mo kalkalin yung cabinet mo ngayon, yung orokan mo. yung mga naka-orokan yung mga damit. Oh. Diba, punong-puno yung pagkakasalansan, yung 5 layer ng orokan mo, o kaya ng cabinet mo, ang dami nakasalansan dyan, pero ilan lang yung ginagamit mo. Hindi ba 3 lang? Hindi ba 5 lang? Wala pa ngang 10 na paulit-ulit yan Hindi, ikaw siguro yun. Biglang kontra na. Oo, yung minsan yung cabinet namin, yung cabinet namin lagpas tao. Correct. Pero yung damit na ginagamit ko doon, yun parang at yun sabi pa ko, rin. Yun at yun din naman, wala pang 10 yung umiikot, pero bakit punong-puno yung cabinet natin, tas bili ka pa ng bili. Yan, diba? May mga ganun. May mga ganun talaga, mga kabisyo. Oo nga. Hindi, pero totoo yun para yung mango shake. Oh. Hindi mo napapansin yung akala mo kunyari feeling mo mura lang, tig 600 lang naman to, kay 400 pero ilang beses ka bumili ng 400 pesos na yun. Correct. Hindi man damit anything that you buy, for example, online. Kaya nga isa sa mga tipid tips na binigay din ng mga tambalanisa natin, i-delete na daw ang mga online shopping app.
Ako ang Lalo na kung alam mong sa Correct. sarili mo na wala kang disiplina, kung impulsive Totoo. ka. Ako parte, meron akong isang, yung ginawa ko na para sa akin, naging helpful. Nag-leave ako ng isang Viber group. Yung Viber group na yun kasi parang araw-araw ang daming pine-present sa sa grupo na yun na mga bagay na feeling mo deserve mo, parang lagi na lang may pabangong bago, may magandang pink na bagay, may mga laging may ganun. So, tendency, mapapabili ka. So nag-leave ako ng group na yun. So yun yung nag-leave pwede. po siya 1 week lang. Well, actually, may bago nga today. Charot. Nag-leave ako ng group 1 na week yon. lang. So, Hindi pala natiis. so yun. Paninindigan mo. Oo. O tas ako na-realize ko nga na hindi ko naman pala kailangan. Alam mo, hindi ko na parang nabuhay naman ako nung after I left that group, nabuhay naman ako ng hindi ko kailangan bumili doon. 'Di ba? I mean, na-survive ko at masaya pa rin naman ako sa life ko nang hindi bumibili doon. Parang ganun. Meron ding isang mindset na nagiging patibong sa atin na yung tipong kasi kailangan ko nang bilhin kasi baka kung saan pa mapunta yung pera ko. Yan. May ganun din tayong thinking. Hindi, bibilhin ko na. Baka kasi next week hindi ko na mamamalayan kung saan na naman napunta yung perang kinita ko. May ganyan din ako mindset. Parang so bibilihin mo na kahit hindi mo kailangan. Parang at least alam ko, correct. Hindi kasi totoo May ganun tayong thinking It's a trap. Ang 1,000 kasi kapag ka nabarihan na, hindi mo na alam kung saan napunta. Oo. O at least kung binili ko siya ng, kunyari, Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Yan. O at least alam ko kung saan napunta, di ba? May napuntahan. Masasabi mong, ay binili ko kasi siya ng sapatos. Yan. Ay binili ko kasi siya ng relo. Bumili kasi ako ng pabango. Yan, ganon. Ganon, di ba? May ganon tayong thinking, marami sa atin ng ganon. Hindi masyadong tipid-tip. Pero at least, ako para sa akin, partner, kasi nga naniniwala ko na ang bilis maubos ang pera nang hindi mo na malayan. At least alam mo, doon pala kasi napunta. Correct. Bumili nga pala ako ng hikaw. Bumili nga pala ako ng necklace. Bumili nga pala ako ng damit. Yeah. Bumili nga pala ako ng ganon. Oo. Pero hindi masyadong tipid-tip. Pero at least, in a way, alam mo kung saan siya napunta. But tama si partner, medyo it's a trap. Diba? Correct. It's a trap sa paggagastos. Shoutout kay Azenit Borja. Sabi niya, ang lit daw ng face ko sa live. Aw, thank you. Wow. Tingnan Palibasa mo. kasi naka-portrait yung phone. Yung mga naka-landscape na yan ngayon na nanonood sa TV nila, ganyan. Sigurado lapad, ganyan. Hello, Azinet. Hi kay Jen. And of course, partner, batiin lang natin ang happy birthday. Ang ating masugid na tambalanisan na si George Baladita. Oy, George! Happy birthday! Happy birthday, George! Happy 21st birthday! Ay, Dubo mo ba? 18 lang siya. 18 lang. 18 lang si George. 18 lang yung ano mo. 18 lang yung naging jowa. Naging jowa. Yan, tipid tip. Dapat alamin kung sino ang magbo-birthday, tapos batiin, malay mo, baka libreng kain. Yan. Yan. Baka naman, George. Ayan. Happy birthday to you, George. Enjoy your special day. Magpapansit ka sa mga sa mga kaibigan mo diyan Yan. para happy kayo pare-pareho. Correct. Or better ikaw yung ilibre nila. Yan. Ganun naman talaga Pwede. dapat. Alam mo nga, tayo lang dito Diba? sa Pilipinas, yung kapag ka may birthday, siya yung manlilibre. Sa ibang bansa kaya Sila yung ito yung mga, nagtitreat. ito yung mga times na ayaw mo piliin yung Pilipinas eh. Kasi yung birthday celebrator, siya yung gumagastos ng malaki. Oo. Siya yung nababaon sa utang. Correct. May raos lang ng maayos ang birthday. Siya yung laging nihiritan. Oo. Ganun. Sa ibang bansa, di ba, anong tawag doon? Ambag-ambagan, anong tawag doon? Dutch. Potluck. Dutch milk. Dutch milk. Dutch milk. Oo. Ganun. Hindi, totoo dati, parang magugulat ka nga. Parang meron akong kaibigan na nagkaroon ng jowa na foreigner. Nagulat yung foreigner dun sa eksenang kumain sila sa labas na hindi siya nag-ambag. Parang ganun. Na ang gumastos ay yung nag-birthday. Oo, diba? Kaya in-invite sila, tapos ang nagulat siya na ang dami nila dun sa table, mga 15 sila, tapos ang nagbayad yung may birthday. Gulat na gulat yung foreigner. Kasi sa kanila, pag pumunta ka, in-invite ka, mag-aambag ka. Kumbaga, kung magkano kinain mo, yun yung Totoo yun. Hindi ba't dagdag isipin yun doon sa mga sa mga gumagastos? Nag-birthday ka nga, na problema ka pa. Correct. Diba?
Kasi nababaon ka sa utang. Yung tipong hindi ka naman dapat mapapagastos, napagastos ka pa. That's another trap. True. Diba? So kung walang panghanda, wag maganda. Ang daming tipid tips, walang gumagawa. Oo, kahit kami, hindi rin namin ginagawa yan eh. Shoutout kay Sue Dictado Alipalo na ginaya yung aking pagda-diet kaya naka-lose na kaagad ng 12 kilos. Taray, di ba? Bongga. Shoutout sa'yo. Magbaon daw ng rice kasi mahal ang rice sa canteen at restaurants. Oo Totoo nga. din. Yung isang cup of rice, no, pag sa restaurant Magkano na ba siya? 40 to 50 pesos. Isang kilo na yun Isang Grabe, kilo at no? mahigit na yun. Totoo. Hindi mo na mamalayan. Kaya, isa pang tipid-tip, wag magsasama na mahilig sa kanin. Huwag ka magsasama na matakaw. Oo, kung makapag-extra rice, wagas, akala mo hindi 50 pesos yung extra rice. Grabe yung nung cup of rice. Samantalang dati naabutan ko 5 pesos lang yun eh. Ngayon magkano na? Sabi ni Red Bernardino, relate kami dyan tambalan, mostly one or walang mango shake pag kumakain sa resto. Pag-greet naman ng kapatid kong si May ng happy birthday. Happy birthday, May! Iwas munang kumain sa labas at mahal na kape. Totoo rin. Isa pa yun. Sabi ni Christopher Panyo, shoutout sa asawa ng bayaw ko na walang pambayad ng bills pero may pangpilik mata. Ganon talaga. Priorities. Shoutout from Qatar, sabi ni Ana May Tabal. Yun, sabi ni Glenda Rogador, sa Canada po mag-chip in para sa may birthday. Oo, Yan. ganon. Dito lang naman yung kung sino yung nag-aya, parang basic. Pag kung sino yung mag-aya, basic siya yung magbabayad lahat. Oo nga. Oo. Sino man nagpauso kasi niyan dito sa Correct. Pilipinas? Di, pero parang ganun yung thinking natin. Siya yung nag-aya, bakit ako hindi ko, nananahimik ako sa bahay. Ganun kasi thinking natin. Nananahimik ako sa bahay. Inaya niya ako. Di siya yung Siya yung gagastos. Siya yung libre. City Asia, shoutout po watching from Hong Kong. Sabi ni Mark Anton Alfonso, Madam Nicole, yung mga dress mo po ba na sinusuot dyan sa studio, nilalaban mo pa po ba o pinapamigay mo na agad? Pag favorite ko, ay hindi kami naglalaba, tipid-tip. Wag labhan yung damit. Gamitin hanggang hindi pa matigas. O pwede din yun. Sabi ni Melvin Jr., ang mindset ko, kapag nakita ko siya at wala siya sa budget ko, sasabihin ko sa sarili ko, kapag andyan pa siya sa sahod, akin yan, Lord. Tama yan. Yung iba pinapamigay ko, yung iba tinatry kong ibenta. Sa totoo lang, gustong-gusto ko mag-garage sale, nakakatamad lang. Nakakatamad yung isa-isahin ko yung damit, tapos isa-isa kong sagutin, di ba? Yung nandun na lahat ng detalye, tapos tatanungin pa ako, doon ako tinatamad eh. Nakakapagod siya kung iisipin. Oo. Actually, itong mga tipid tips, alam nyo na rin naman Correct. po. Hindi naman bago lahat ng tipid tips na to. Alam nyo na rin naman. Yun nga lang, reminder para baka sakaling gawin natin. Yeah. Diba? Kasi totoo yun, wala sa atin ang gumagawa kahit alam na natin yung mga tipid tips na ganito. Pag nasa labas tayo, gusto natin bongga kasi magpipicturan eh. 'Di ba? Na kapag nasa dumating na yung yung pagkain na in order natin, wala mo nang gagalaw, hihintayin pa natin yung yung isang pagkain, pag kumpleto na, magpipicturan muna tayo. 'Di ba? Syempre ayaw mo magpicture na malungkot yung pagkain mo. Yeah. Kaya ang tendency nun, mag-order ka ng chicken, mag-order ka ng gulay, Ayan. mag-order ka ng dessert. Daming ino-order, hindi naman Oo. makinis. Babalik talaga doon. Kasi Instagram mo. Ay, nako. Diba? IG mo muna. Ay, basta, ang mahalaga mga kabisyo live within your means. Importante yun. Kung di ka makarelate kasi yayamanin ka at yung mga sinasabi naming mango shake, mga ganyan, wala lang sa'yo, di good for you. 'Di ba? Congratulations. O di ikaw na nakaluluwag-luwag. O di ikaw na talaga pak na pak. Sana all may pera. Sana all hindi pa ubos ang sweldo. O siya, mamaya tayo ulit banding-banding. Kwento na mahiwagang Bornay. See you later. Bye.